Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, wag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Matunog ang withdrawal of support sa pamahalaan ng mga retired general. Legal nga ba ito o nag-uudyok ng isang rebellion? Ito ay ang binigyan ng paliwanag ng former PCO Secretary na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Kung magmumula daw ito sa isang sibilyan ay marahil papasok lamang ito sa isang malayang pagsasalita na sa panahon ngayon ay kinakailangan lalo at hayagan daw ang pagsosopres sa taong bayan lalo sa mga naghahanap ng resibo sa Kongreso sa kanilang mga MOOE o Extraordinary Expenses. Kitang-kita naman raw ng madla kung paano tinarget at trinabaho ng mga mambabatas ang SMNI at nauwi pa sa pagkakakulong ng dalawang host nito sa Congress dahil sa pakikialam o pagtatanong ng mga ito sa travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. May nakalap din umanong impormasyon si Attorney Trixie na nagbabayad daw ang administrasyon ng mga vloggers at trolls para asarin, harangin at guluhin ang mga taong nagsasalita ukol sa katiwalian ng gobyerno. Oo nga, may mga pumapasok na vlogger ngayon, no? Yung mga sikat na vlogger, no? Umi-epal na sila ngayon. No? Hindi na kayo nakontento sa mga content nyo, no? Pinasok nyo na pati yung politika. Mismo ay sinusuppress na rin dahil marami daw umaatake sa kanyang page na mga nanggugulo lamang pero ayaw humarap sa tamang diskusyon ng usapin o problema ng bansa. Ang SMNI News ang talagang nakaranas ng suppression mula sa Congress dahil nauwi ito sa pagpapataw ng 30-day suspension dahil daw sa pagpapakalat ng fake news. Gayunpaman, may buwelta naman si Attorney Topacio sa mga mambabatas na nagsasabing fake news ang SMNI aniya ay. Sir Winwin Eclabo, sabi po ninyo purveyor ng fake news ang SMNI. On that premise, fake news pala nung inendorso ng ilang op-ed programs ng SMNI si BBM as the best man for the presidency. Logic 101. Good, we're clear on that. At kung tutusin, ang laki din ng naitulong ng SMNI kay PBBM. Diba? Sa kabila ng mga ibang channel na hindi naman inaano yung mga Marcos, diba? Pero ang SMNI, talagang tinulungan nila yan. Malaki yung naiambag nila. No? Kaya mas lalong pumutok, di ba? At nalaman ng lahat yung tungkol talaga sa nagawa ng mga Marcos dito sa atin. Kaya yun ang naging ano kay PBBM nung tumakbo siya. Tapos ganito lang yung nangyari, no? Nagkakatablaha-tablahan na sila. Ay dagdag banat pa ito na, during pandemic Bayanihan 1 and 2, total 280 billion pesos in 2 years, blew up our country's national debt. Dami reklamo ng yellow idiots. Ngayon 500 billion pesos in just 1 year, and wala ni isang reklamo sa media and kakampuets. Si Attorney Ferdinand Topacio at si Attorney Trixie Cruz Angeles ay parehong host ng DWIZ na kung saan tinawagan daw para ipatanggal ang isa sa kanila ayon nito sa post ni Adrian Pascual. From a very reliable bubuit part 1. May tumawag sa owner ng DWIZ para ipatanggal ang isa sa pinakasikat na commentator nila. Hindi nabanggit kung sino sa kanilang dalawa ang pinapasibak pero sina Topacio at Angeles ay ang mga personalidad na patuloy na nagsasalita at pumupuna sa kilos ng pamahalaan partikular na nga sa Congress. Panuuri ng full video ng pahayag ni Attorney Trixie Cruz Angeles ukol sa withdrawal of support ng mga retired na sundalo sa pamahalaan at kung ano ang magiging resulta nito. Magsisimula ang video pagkatapos ng maiksing intro. I wanted to, News, Attorney. ang gusto ko sana Trixie. na pag-usapan ng isang topic na napansin ko ay medyo nag-gain ng support. So, ito po ang nakita ko sa YouTube ni
dating class baron and PMA graduate na si Sir Dado Enriquez. And he, what do you call this? He announced, meron siyang ginawang manifesto. Hindi ko pa na-reproduce dito kasi hindi ko pa actually nakita yung final form niya or yung because he was talking about meron pa daw siyang aayusin. But I saw that I think it's on change.org. So, meron siyang manifesto that basically says that due to the incompetence, the fact that the reasonable and just requests of the people are being ignored by this government, then he himself withdraws support and encourages other people to do so. All right. So what I wanted to talk about was what exactly is a withdrawal of support. Now, pag-usapan natin dito yung civilian aspect. So, ano ba ang pag sinabi ng mga civilians, tulad natin, ordinaryong mga mamamayan, we withdraw support from the president. Kumbaga, yun yung nakalagay dun sa sa manifestation niya. We withdraw support from the president and we recognize the vice president Inday Sara as a matter of succession as the president of this republic. Alright. So, bakit? Well, first, let's talk about ano yung mga nauna dito. Matindi ang impression ng marami sa atin na hindi na ginagampanan ng gobyerno ang kanilang nararapat na obligasyon. At ang mga obligasyon na to ay nakasaad sa ating saligang batas. Doon sa isa doon ay yung karapatan natin sa impormasyon. At ang karapatan natin marinig sa ating gobyerno o sa administrasyon na ito kung ano na po ang nangyayari at kung sumasagot ba sila sa ating daing. Okay. Kadalasan, hindi naman sa kinukulang sa pagpapahayag ang ating gobyerno, meron naman pong PCO, maya't maya ay mayroon naman pong, how do you call this? Meron naman pahayag. Ang problema, hindi ina-address yung mga hinanain natin. Particular na dito, wala man lang reaksyon, halimbawa ang ating Pangulo sa mga pangyayari dun sa Kongreso, lalong-lalo na dun sa hearing on the Committee on Franchises tungkol sa SMNI. Bukod pa dito, laganap sa social media. Parang napansin ko parang si PBBM mo lang pakailan. Hindi nga sa nangyayari, napapansin lang natin. At saka maganda nga kasi yan yung SMNI, Diyan nga natin, ulitin ko, diyan natin nalalaman kung ano yung nangyayari talaga sa bansa natin. At diyan sa gobyerno yung mga namumuno. Yun na nga lang ang kinukuha na natin ng impormasyon, yung tamang impormasyon na walang pinipili. 'Di ba? Hindi katulad kasi ng iba is may pinipili. Kung sino lang yung pinapaboran nila, yun lang ang binabalita nila. Pero sa SMNI, talagang kung sino yung hindi maganda yung ginagawa, doon natin nalalaman. Kumbaga may tip na tayo agad. Oh. Ang impresyon na may mga taong binabayaran ng ating gobyerno para lang mambash, awayin ang ilang mga kritiko ng gobyernong ito. So, bukod pa dito, nakapapansin natin na ang mga aksyon o proyekto o mga polisiya ng administrasyon ay hindi responsive dun sa mga problema na talagang bumabagabag sa atin o kaya yung pinaka na nararamdaman natin. Halimbawa, ito na po, uli, presyo ng pagkain, kuryente, tubig, internet, transportasyon, haba na po yung ating listahan, transportasyon, at ang kalayaan natin magpahayag at magsalita. Oo, hindi kasi nararamdaman ng gobyerno yan basta-basta eh. Ang nakakaramdam niyan is yung mga mamamayan, tayong lahat. Nung nangyayaring crisis ngayon sa atin, yung pagtaas ng mga ganyan. Di ba? At syempre, yung malayang pamamahayag ay unti-unting nawawala na hindi naman dapat. So kung may mga programang ganyan na nagpapahayag dyan na doon natin nalalaman, is doon nakakarating sa kanila sa may mga posisyon. Pinabanatan tayo nito kasi ganito pala nangyayari. Kumbaga nalalaman din nila. Kaso nga lang, imbis na resolbahin nila kung ano yung ibinabanat sa kanila, is hindi. Tututukan nila ngayon yung bumabanat sa kanila. Kumbaga, ang taas sa ng bigas, ikaw puro ka lang pa-posing-posing. Yung pa-posing-posing lang ang
pagsiseryosohin nila, pero yung bakit sila binanatan nitong mga ano na to, announcer tuloy. Basta yun na yun. No, ba't tayo binanata dito? Anong dahilan? Dapat ganun eh. Mahal na pala yung presyo dahil dito napapabayaan na natin. Ganun dapat. Di ba? Kasi hindi ka naman babanatan kung maganda yung ginagawa mo eh. Di ba parang papampam na lang sila kung babanatan ka nila tapos ang ganda naman ng ginagawa mo. 'Di ba? Halos inaasikaso mo yung taong bayan, yung mga problema is yung mga hinaing iniintindi mo, tapos babanatan ka. Yun ang mali. Sino yung Okay. So, ang punto natin dito ay simple lang. Yeah? One, nararamdaman natin na mayroon ng opresyon. Hindi naman din kasi nila sinikreto yung yung mga hearings sa Committee on Franchises, and instead pinakita sa atin ang oppressive na behavior, mapagmaliit, mapanakit, at parang, sorry, wala na po ibang mahanap na salita, kundi napakayabang. Parang pinakita at pinamukha sa atin, pinaramdam talaga na sila ay nasa poder. Bukod pa dito, yun nga, ang mga pangako na pinaniwalaan ng kampanya ay hindi man lang hindi man lang nauumpisahan, o kung naumpisahan man, ay hindi po responsive dun sa mga problema. Ito po ay mga impresyon. Hindi po natin sinasabi na ito ay fact, pero in the absence ng pag-o-oppose, o in the absence na hindi man lang nagre-responde ang gobyerno sa mga kritisismo na ito, wala tayong ibang recourse kung hindi paniwalaan na tama yung impresyon natin. Ang tingin natin, mahal ang presyo ng bigas, presyo ng pagkain, anong sinasagot sa atin? Hindi, nag-work nga yung price cap eh. Pero pag pumunta ka dun sa palengke, ay yung price cap, unang-una, hindi naman nag-apply sa lahat ng bigas, ng forms ng bigas. Bagkus, ay sinasabi nila, nag-work. Pero tayo, na ordinaryong mamamayan, abay kahit 10 milyong beses pa sabihin ng administrasyon na sila po ay nag-work ang price cap, hindi naman natin nakitang gumalaw yung baso, ay gumalaw yung presyo ng bigas. Ngayon lang, Gumalaw naman tumataas. Generasyon natin nakaramdam ng ganito kataas na presyo. Well, maybe mataas ang presyo ng gyera. Pero gayon pa man, kulang talaga. Ito sabi ni Amir, lack of empathy daw. Oo, that reminds me of another administration. Ay, kaloka. Kaloka talaga. So, dahil ramdam na ni Soldado yung hinanaing ng taong bayan at siya ay isang retiradong galing sa sa military natin, siya mismo ang na-articulate niya yung hinanaing, particular na dito yung sa mga retiradong mga opisyales ng ating militar. Sinasabi din niya at sinasabi din ng ibang mga vloggers ng mga retired military officers, yung sinasabi nila ito po ang hinanaing daw, ng ating militar, ng mga nasa active service. Ngayon, alam natin na hindi maaaring magsalita ang ating militar. Makakasuhan sila. Obligasyon po nila ay sumunod sa chain of command. At syempre, nasa pinakarurok ng chain of command na yan, ang ating Pangulo bilang Commander-in-Chief. Pero, mayroong din nakalagay sa ating saligang batas na the AFP, the Armed Forces of the Philippines, is the protector of the people and of the state. So, kung kaya't, kung sakasakaling mag-rise yung pagkakataon o yung sitwasyon na kailangan na ang oppressive na sa taong bayan ay mismong yung Estado o yung gobyerno, maaaring gumit na ang ating AFP. Maaari ba na ang AFP ay magprotekta sa state laban sa taong bayan? Well, kung in furtherance of a lawful order, syempre susunod sila. Gayon pa man, kapag ang armed services ay ginamit ng Estado laban sa taong bayan, ang tawag dyan, tyranny. Galing no. So, sabi ni Ramon sa YouTube, napaka-oppressive daw ng gobyerno ito. Bukod pa dito, ang nakikita natin, maraming salamat pala dun sa, nag-confirm dun sa thought na ito. Ang impression natin ay hindi na malaya magsalita at magpahayag ang ordinaryong mamamayan. Yun lang. Hindi na maaaring mag-question ng mga polisiya ukol halimbawa sa mga pangyayari sa South China Sea o kaya dun sa ating foreign relations.
malaya tayo. Walang nakalagay dun sa ating saligang batas na pagdating sa foreign relations ay hindi tayo maaaring magsalita. Instead, ine-encourage ng ating gobyerno, as evidenced by the statements of public officials themselves who ought to know better, na ino-oppress ang taong bayan na nagpapahayag lamang ng opinyon na hindi kaparehas ng ongoing at maliwanag na polisiya ng ating administrasyon. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Showbiz Chikadoro at syempre natunghayan din natin si Attorney Trixie. Anong masasabi niyo tungkol dito sa video na ating napanood at binigyan ng reaksyon na yan na pinaliwanag ni Attorney Trixie lahat ng mga katanungan? No, at tayo yung mga nalalaman din dito. Ang gulo ng gobyerno natin. Ewan ko ba? Ay nako, dahil sa kapangyarihan nga naman. Kapangyarihan, kapag iyong sineryoso, ay lahat hahamakin, makuha ka lang. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.